Hello po, kumusta kayong lahat? Riley Soy Manga Anime pala. Ito na po ang bagong episode ng One Piece 1108. Bago po tayo magsisimula, sana'y huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at mag-like sa channel ko. Dahil malaking tulong na po ito sa channel ko. Ang color spread ay bubuo kay Nami, Robin, Boa, Riju, Uta, at Tashigi, na kumakain ng alak sa isang eleganteng sofa kasama ng 3 Yorkshire Terrier, isang lahi ng aso. Ang siklab ng galit sa pagitan ng Vice Admirals at ng Pacifistas pagkatapos ay lumipat sa pangunahing labanan sa pagitan ng mga Marines at Pacifistas. Mayroong 9 na Vice Admirals na sumalakay sa Egghead Island na sina Pomshai, Doberman, Doll, Tosa, Orban, Bluegrass, Hound, Red King, at Guillotine. Ang mga Vice Admirals na ito ay nahaharap sa mga problema laban sa mga Pacifista dahil hinaharangan ng huli na bubble shields ang lahat ng cannonballs. Idineklara ni Vice Admiral Doberman na maalis si Bonnie sa lalong madaling panahon dahil ang awtoridad ng Pacifistas ay inilipat sa kanya sa huling ilang mga kabanata. Kaya, sa sandaling mapatay siya, ang awtoridad ay ililipat sa kanila. Sa kabilang banda, hinahabol ni Vice Admiral Tosa ang grupo ni Frankie at nagpaplanong lipulin sila gamit ang kanyang grappling technique na pinangalanang Tosagami. Ang Tosagami ay may kapangyarihan na katumbas ng Tenshigans, isa sa 6 na kapangyarihan na unang ginamit ni Sifle Pole laban sa Straw Hat sa Impel Down Arc. Sa kabutihang palad, dumating sina Dory at Brogy at dinurog si Tosa sa simpleng pag-atake. Nag-iwan sila ng ilang armas para ibalik ng mga Straw Hat sa kanilang barko habang ipinapaalam sa kanila ni Frankie ang tungkol sa grupo ni Luffy at kung paano sila kasalukuyang nasa problema. Dito, nagkomento si Dory na si Vegapunk ay maaaring ang lalaking sinabi sa kanila ng scholar, na iyon nang hindi inilalantad ang anumang detalye tungkol sa scholar na iyon. Si Vice Admiral Blurgrass at Doll ay nakasakay sa isang sea beast weapon habang patungo sila sa isang lugar. Habang sila ay nakasakay, tinanong ni Bluegrass si Doll kung mayroon siyang ideya tungkol sa kapangyarihan ng mga higanti. Inihayag ni Doll na nagtrabaho siya sa ilalim ni Jaguar D. Sol, isang higanti at dating Vice Admiral, 20 taon na ang nakakaraan hanggang sa iwanan siya ng mga Marines. Na-overwhelm ni Luffy sina Kizaru at Saturn pagkatapos ay lumipat sa labanan sa pagitan nina Luffy at Saturn habang sinisikap ng Una at Sanji ang kanilang makakaya upang protektahan ang Vegapunk. Tinihimok sila ni Vegapunk na iwan siya dahil mayroon siyang isang bagay sa Egghead Island na dapat niyang protektahan. Hiniling niya sa kanila na protektahan si Bonnie dahil alam ng lahat na may awtoridad siya sa mga Pacifista at hahabulin siya ng iba, at mayroon lamang mga binti, walang mga braso, ganap siyang nag-transform bilang isang gagamba. Dahil nasa kanyang Gear 5, naiiwasan ni Luffy ang lahat ng mga pag-atake ni Saturn ng napakabilis, na ginagawa ng huli gamit ang kanyang mga binti. Samantala, sinunggaban ni Sanji si Vegapunk at sinubukang magmadaling tumakas kasama ang huli na masungit dahil gusto niyang maiwan. Biglang sumulpat si Kizaru sa harapan nila at sinipa si Sanji, na naging sanhi ng pagkahulog ni Vegapunk mula sa kanyang mga kamay. Kalaunan ay sinaksak ni Kizaru si Vegapunk gamit ang kanyang magaan na espada, na ikinagalit ni Luffy, na nanunood mula sa malayo. Ngayon ay ganap na seryoso, si Luffy ay nag-transform sa isang higanti at sinabihan si Sanji na gumawa ng mabilis na pagtakas kasama si Vegapunk. Habang ginagawa iyon ni Sanji, hinawakan ni Luffy ang katawan ni Saturn gamit ang kanyang kaliwang kamay at ang buong Admiral Kizaru gamit ang kanyang kanang kamay, na nagsimulang umubo ng dugo pagkatapos mahawakan. Natatawang idinagdag ni Luffy na walang paraan na palayain niya silang dalawa. Babaguhin na ni Vegapunk ang tide sa One Piece habang tumakas si Sanji kasama ang Vegapunk, naiinis siya sa patuloy na pagngiti ng huli kahit na nasugatan siya. Nang makarating sila sa laboratorio ng record ng Punk, lumalabas ang mukha ni Vegapunk sa screen at nagsalita siya, "Hello, hello, test, test, world, please respond, ako si Dr. Vegapunk, ang henyong scientist. Ang mensahe na sasabihin ko ay maaaring mabigla sa inyong lahat, ngunit ito ang katotohanan ng mundong ito.